Hello and good day. This is JMJ Agri TV aka Organic. Don't panic, it's organic. Let's go! Masantos siya kabasan, it's Kevin dito sa Pangasinan mga kasaksid. So for today's video, kung nakikita nyo naman sa ating title mga kasaksid, ituturo po natin kung gaano nga ba kaganda ang Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer at paano ang paraan ng paggamit sa ating mga halaman. Dahil marami po tayong mga kasaksid na nagre-request na kung meron po tayo ditong application, meron po tayong mga videos na kailangan nyong mapanood mga kasaksid na para hindi na kayo magtanong at mapapanood niya lang dito sa ating video mga kasaksid. So yun, simulan na po natin ang lahat, pero bago po muna yun, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng ating mga videos. At pakishare na rin po sa ating mga kasaksid na naghahanap kung saan nga po ba makakita nitong application natin ng paggamit ng Goshen. So yun, simulan na po natin ang video. Yan, unang-una po sa lahat mga kasaksid, unahin po muna natin sa kagandahan ng ating product. Ang ating pong product na Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer, let's go, ay meron po siyang all-purpose. Kaya po siya tinawag na Goshen All-Purpose dahil meron na po siyang insect repellent, meron po siyang fungus repellent, meron na po siyang insect repellent, at ang kagandahan po nito ay may good bacteria siya na nakakatulong sa ating mga halaman para gumanda po ito mga kasaksid. At ang kagandahan pa po niyan, ang Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer ay nakakatulong para mawala ang acidic na lupa na ating problema sa ating mga taniman. At alam niyo po ba mga kasaksid, ang paggamit po ng organic o ano pa mang organic sa paligid ay nakakatulong para gumanda ang ating mga lupa. So yun, isa po yung nakakatulong ng Goshen. At isa pa po ay nakakabawas po ito ng ating mga ginagamit na abono mga kasaksid. Kung gumagamit tayo ng 10 bag, di ba? Ngayon, pag gagamit ka ng Goshen, 5 o 6 na lang sa unang gamit mo mga kasaksid. At pagpatuloy na ginagamit mo na siya, ayan, ay mababawas ka ng magbabawas dito hanggat sa 0 abono na ang ginagamit mo mga kasaksid. So yun po yun, kasi meron tayong tinatawag na balanced fertilization. So sa palay po mga kasaksid, ang mga nagre-request po sa atin, sa palay naman po ay timing na ginawa po natin, ito po yung tinatawag na kasaksid method. Yung kasaksid method po na yun, yun po yung ginagamit natin, no? Last na nagsimula pa tayong nag-vlog kay Pastora. So nanghingi tayo sa kanya ng idea kung paano nga ba makatipid sa ginagamit mong foliar na pero ang ganda ng resulta. So marami na pong mga farmers ang nakapag-testify nito mga kasaksid. Ang unang-una po nating application, 1 or 2 days before transplant. Ibig sabihin, bago mo i-transplant yung iyong tanim, kung transplanting man po yan, kailangan ma-sprayhan mo na siya, mapaunahan mo na siya ng tinatawag natin na unang abono or basal sa ating foliar. So, isprayhan mo na yung lupa. Lupa pong ma-sprayan nyo nun kasi hindi nyo pa naililipat ang tanim. Okay, 1 or 2 days before. So, pag na-sprayan mo na ngayon, kinabukasan, pwede mo na siyang ilipat tanim. Para po yung good bacteria at yung organic matter doon, kumalat na siya mga kasaksid. So yun po yung una, first application. Sa second application naman po natin, ayun po ay 20 days po no, ng ating palay. So 20 dot. So yun po yung pangalawa. Okay? Yun po yung pangalawang pag-apply natin ng Goshen sa ating mga tanim. Tapos after naman po ng 20 dot, magbibilang po kayo na mula pagkalipat, 45 dot naman po ang sunod. So yun po yung pangatlo naman mga kasaksid. 45 dot ayun po yung nagigipi na yung ating mga palay. Okay? So sa pang-apat naman mga kasaksid, ito naman po yung 60 or 65 dot. Isa po ito sa pinaka-importante mga kasaksid para yung ating mga halaman ay magkaroon po ng laman ang kanilang mga batok. Okay? Bakit po? Dahil tinutulungan ng ating fertilizer, ng ating Goshen na ilabas at mabigyan ng magandang nutrition yung ating
halaman. So yun po yung pang-apat ha. Huwag nyo nga kalimutan, 60 or 65 dot. At ang pang-5 naman mga kasaksid, ayan, ito naman po yung 70 or 72 dot. Ayan, ito naman po yung panghabol. Okay, hahabulin mo po yung batok niya. 'Di ba? Kung meron man kulang, itong 72 dot, ilalabas niya pa yung pwede pang mailabas ng ating mga halaman. Okay. So yun po 5. Una, 1 or 2 before transplant. Ang pangalawa naman po is 20 dot. Ang pangatlo naman po is 45 dot. At ang pang-apat naman po is 60 or 65 dot. At ang pang-5 naman 70 or 72 dot mga saksid. At kung meron naman po kayong mga punla, pwedeng-pwede po sa punla at pagbababad ng binhi. Sa pagbababad naman po ng binhi, ayan, pwede nyo po ihalo sa drum yung fertilizer natin para po mababad at maproteksyonan na po yung ating mga binhi. At yung pinagbabaran po natin, pwede rin po natin yung isabay para i-spray po dito sa ating palayan. Okay, dito sa ating land preparation. 'Di ba? Para hindi po sayang. At dito naman po sa punla, 10 days po ng ating punla, pwede nyo na pong applyan ng Goshen. Dahil po nakakatulong po ito para lumambot ang lupa, para pag binunot mo, yung punla mo ay hindi siya mahirap bunutin. At mapapansin nyo po, yung ugat niya mahaba. Pero, hindi po siya agad na puputol dahil titibay po siya. At ang itsura niya po, diba? Kasi yung iba po, karamihan, 30 days. So, yung 30 days po, sa ibang mga farmer, ginagawa po nila yon dahil masyado pa daw bata pag mga nasa 18. Pero po, ang recommendation po talaga kasi ng DA is 18 to 20, dapat na ilipat po na siya. Kasi masasaktan na po siya, mga kasaksid, kung aabot ka pa po ng 30 days. Okay? So, dapat na ilipat. Tanim mo na po siya ng 18 or 20 days mga kasaksid. So yun po yung ating application sa palay. So sa mais naman po mga kasaksid, every 15 days pwede nyo i-alternate. Maglalagay kayo ng abono, tapos susunod yung ating Goshen. At makikita nyo naman po kung talagang hindi na po siya pwedeng isprehan, yung bumabalik na sa'yo. Pag nag-spray ka, bumabalik na sa'yo. So kahit hindi na po yun mga kasaksid, nakakatulong po yun para gumanda ang ating mga mais. So marami na pong mga farmers ang nakapag-testify sa atin na maganda yung ating fertilizer nung ginamit daw po nila sa mais mga kasaksid. So yun po yung sa ating palay at sa ating mga maisan. At kung may tanong pa po kayo doon sa ating application doon, sa ating palay, tsaka sa ating maisan, sa timing, i-message nyo lang po ako sa ating JMG Agri TV FB page o kaya mag-comment po kayo sa ating video mga kasaksid. So yun, meron po tayo mga kasaksid. Ito po yung tinatawag natin ng mga gulay naman. No? Sa mga gulay ay napakarami po tayong mga nakatestify po ng gulay. Dito po sa Baguio, meron po tayo diyang mga nakakagamit ng ating fertilizer. No? And then dito po, papasin nyo sa ating Reels, di ba, sa Facebook. Meron po tayong dito sa Bagsakan, sa Bagong Bagsakan. Ito po yung sa Anonas naman po, no? Barangay Anonas. Alam niyo po yung bypass road, pagpapunta po kayo ng Binalunan, di ba? Pag galing kayong Ordaneta, lagpasan nyo lang po yun ng onte, makikita nyo na sa bandang left side, Bagsakan po, dito sa Ordaneta. So, yun po yung bago. Okay, doon po, nagdi-distribute po tayo doon kasi may mga farmers po doon na ginagamit po nila sa, hindi lang sa palay, hindi lang sa mais, pati lahat po ng gulay. So, talong, ampalaya, sili, ayan, marami po. Basta lahat po ng binibenta po nila at binabagsak po nila doon, yun po yung ginagamit nila. So, yun, thanks God kasi dumadami po sila no, na mga nakakagamit at sinishare na rin po ng ating mga ka-farmers na hindi naman po madamot no, sa pag-share ng ating fertilizer para makatulong din po sa ating mga magsasaka. At ang kagandahan nito mga kasaksid, sabi nung isang farmers na nakausap natin, ay sabi niya 7 days yung interval po nun, yan hanggang sa nakakadalawang pitas daw siya sa isang sprayhan. So sa isang week, nakakadalawang pitas po siya. Okay? At ang kagandahan daw po nun, ang ginagamit niya is abono.
at saka yung fertilizer lang natin. Kasi ang sabi ko rin naman po sa kanila mga succeed, dapat yung ating mga tanim nakikita natin kung ano ba yung kanyang problema. So, wag po dapat tayo kaagad-agad mag-i-spray ng insecticide o anumang chemical para mamatay ang ating mga insekto kung nakokontrol naman po natin ang ating mga tanim o nakokontrol po yung mga insekto. Kasi meron po tayong mga katulong na mga good insect para po patayin yung mga bad insect. At nakakatulong din po syempre ang Goshen dahil meron na po siyang insect repellent. At ng kagandahan po nito na pupukusan niya po yung pag-growth, yung pagpaganda ng halaman at yung pagganda ng bunga, yung quality po ng bunga. Yun po ay naitutulong po niya. At ang kagandahan din po nito, syempre pag di ka rin gumagamit naman ng chemical na hindi pa naman kailangan, natutulungan po niya yung ating mga halaman at ang ating lupa na gumanda mga kasaksid. Yun po na itutulong niya. So sa gulay, prutas at bulaklak mga kasaksid, 7 days po ang ating interval mga kasaksid. So sa mixing naman po niya. Okay, sa mixing po natin, dito naman po sa palay, mais, sibuyas, 200 to 300 ml po ang mixing po natin. So, ang ginagawa po nila doon ng mga kasaksid natin, sa isang lata ng sardinas, 1 at 3/4. Pwede po yun, no? 1 at 3/4. O kaya, 2 lata ng sardinas. Wala naman po tayong overdose mga kasaksid, no? Tandaan po natin yun. Wala po tayong overdose. Kahit ilan po kadami ang ilagay po ninyo, okay lang po. Wala po problema doon mga kasaksid. At ang ginagawa naman po na iba, kung wala silang sardinas, pwede po yung takip ng ating mga galon. So, 4 po na ganon ang ilagay nyo. 300 ml po yun mga kasaksid. Okay? So, ang ano po natin dyan, kailangan po hugasan natin ng may sabon or kumukulong tubig, yung ating knapsack sprayer kung pinagamitan po natin ito ng chemical para ma-sterilize po ito. At ang kailangan din po natin gawin dito, syempre, pag gagamit ka na itong Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer, let's go, pwede nyo po siyang i-shake ng maigi. So, kailangan may shake nyo po siya ng maigi mga kasaksid para po yung ating mga ingredients sa loob is maghalo po siya. Okay? So, sa gulay naman po, gulay, prutas, at bulaklak, ang mixing po natin is 100 to 150 ml. So, para hindi po kayo malito, 150 ml is equivalent po niya isang lata ng sardinas. So, pwede pong isang lata ng sardinas o gawin ninyong 1 kalahating sardinas. Wala pong problema yon. So, pwede niyo pong gawin yon mga kasaksid. So, yun po yung ating mixing naman sa gulay, prutas, at bulaklak. Yun po, nabanggit ko kanina, every 7 days po yung interval natin mga kasaksid. At dito po, sa lahat po ng halaman, sa mga nagtatanong, pwedeng-pwede po yung ating Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer. Opo, at paalala rin po kasaksid, no? Recommendation po natin to na dapat hindi nyo po mga kasaksid ihahalo, no, sa ating mga ginagamit na chemical, mga kasaksid, dahil meron po siyang tinatawag na good bacteria na pag nahaluan po nito is hindi na siya matatawag na organic kasi nga po nahaluan nyo na siya ng chemical at mamamatay po yung good bacteria. Yun po yung recommendation po namin. Pero para po sa inyo, nasa sa inyo na po yun kung gusto nyo haluan. Pero pag nahaluan nyo po, mamamatay po yung good bacteria na yun po yung nagpapaganda sa isang organic. Pero yung sa ibang element naman po, wala akong problema. Hindi naman po sila mababawasan mga saksid. So yun yung kailangan natin tandaan para mas gumanda ang ating mga tanim. Kailangan po dapat masunod po natin yung mga application po na ito mga saksid. So SRP po natin, meron po tayong 2 klase ng galon. Meron po tayong 1 liter. Okay, ang 1 liter po natin SRP is 500 po ang SRP natin. So sa 4 liters naman po mga saksid, itong 4 liters natin, 4.5 po ang kilo niya per 4 liters siya. Mabigat po siya dahil po solid po yung ating laman. Okay, hindi po siya tinipid. Okay, so ito po is 1,500 SRP. Okay, at pwede naman po kayo magtanong sa mga kakilala nyo po na nagbebenta na rin po ng Goshen, pwede po kayo sa kanila kung pwede po manghingi ng discount. So, meron naman po tayong discount mga saksid. At meron din tayong ino-offer na pag bumili ka ng galon, meron kang ganito. So, yun, mababasa nyo rin po doon sa ating FB page at sa mga kasamahan po nating mga nagbebenta rin po ng
Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer. At ito po, ating video na to mga kasaksid, pwede nyo pong i-share sa ating mga farmers, ayan, para malaman po nila yung mixing nito. So, lagi po natin tatandaan pala, ang pag-i-spray po natin dapat po umaga at hapon lang. So, sa umaga 5 to 9 AM, sa hapon naman po is 4 to 6 PM. So, huwag po kayo mag-spray ng late na, katulad ng mga alas 12, yung mainit na mga kasaksid, dahil sasara po yung ating tinatawag na stomata ng halaman mga kasaksid, na kahit mag-spray ka dito, wala pong mangyayari dahil nakasara na. Kahit gano'n pa kaganda yung produkto mo, wala pong mangyayari. Kaya dapat mag-spray po kayo sa umaga. Kung di naman po umabot, gamitin nyo sa hapon. Kung pwede po isabay sa abono, pwede po makasaksid, maisabay sa abono. So, yun yung kagandahan din niya, dahil ang Goshen din naman po is pwede po siya na isabay dahil sa dahon naman po siya at ang abono dahil sa ilalim naman ng abono. Okay, sa upland, nako, maganda to sa upland, dahil sa upland, 'di ba, walang patubig, hindi matutunaw yung abono. So ito, kagandahan nito, pwede po siya sa upland dahil sa dahon po binabanatan natin. At syempre, kung may malaglag sa baba, abono na rin po yun mga kasaksid. No? So dahil ngayon, tag-ulan naman sa ating panahon ngayon, for example, ngayon, hindi umulan, kinabukasan ng umaga, pwede po kayo mag-spray. Okay, tuyo yung dahon. Tapos, biglang umulan, sabihin na natin, kaka-spray nyo, 10 or 15 minutes po na biglang umulan, wala pong problema yun dahil meron po tayong sticker mga kasaksid. So, nakakapit na po doon yung ating produkto mga kasaksid. So, yun. At kung may katanungan kayo mga kasaksid, syempre mag-message lang po kayo sa ating FB page. At kung may katanungan po kayo sa nag-send po sa inyo nitong link, nitong video natin mga kasaksid, ayan, pwede po kayo mag-ask sa kanila. So yun, pwede po in general po ito. Paalala lang din, wag nyo ilalagay sa mainit o direct sunlight ang ating Goshen. Dahil magre-react po yung good bacteria nito. Kailangan dapat nasa lilim lang po siya, yung hindi siya naiinitan o hindi siya nada-direct sunlight. Okay, pwede sa mga bodega. Ayan, sa tubig pala mga kasaksid, paalala lang din sa tubig, ang gagamitin po natin is wag yung sa nawasa mga kasaksid. Dapat sa poso at dapat din po mga kasaksid sa ayan, sa ilog, yan sa kali. Kung doon naman sa ilog, sa running water naman, kung may nag-spray po doon ng chemical, ang gawin nyo po, ang kukuha kayo pa ilalim. Yan, pailalim po yung kuha para po hindi po makuha yung chemical kung may nag-spray man sa katabi natin dahil sa ibabaw lang po yun. So yun mga kasaksid, at maraming salamat sa mga nag-stay sa atin. Yun, paalala na kung sino man nag-send sa inyo nitong link, itong video natin, yan, pwede po kayo mag-message sa kanila, magtanong kung magkano po yung price. So ang SRP po natin, tatandaan po natin, 1,500 ang SRP natin sa 4 liters. Good for 2 hectare po siya. So sa isang hektarya, 2 application siya. Sa 2 hektarya, 1 application siya mga kasaksid. So sa 1 liter naman po natin mga kasaksid, ito naman po ay 500, okay, ang SRP natin. Good for half hectare naman po siya mga. So yun, sa magustong syempre mag-demo, yun, pwede nyo gamitin yung 500 ml mga kasaksid. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi at pagpalain ng Diyos yung ating mga tanim at mailayo sa mga insekto sa masamang panahon. Ayan, no, na hindi siya masira. Siyempre, lagi niyong ipag-pray mga saksid yung inyong mga tanim. Iyon po yung pinaka-importante para po yung ating tanim ay gumanda, lumaki, at makaani kayo na maganda. Diba? Keep on doing what you have done before expect something new. It's insane. Kaya dapat, siyempre, meron tayo laging bagong ginagawa. Mag-research tayo para sa ikakaganda ng ating mga tanim. So yun, ingat po palagi. This is JMG AgriTV, kay Burgag. Don't panic. It's organic. Let's go.